Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong ng Trabaho Party List ang pagpapatibay ng technical at soft skills ng mga senior high school student sa paniniwalang ito ang huhubog sa kanilang kahandaan sa corporate world. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Edniel Parosa. Nanawagan ng Trabaho Party List sa pamahalaan na higit pang pagtuunan ng pansin ng pagpapalakas ng technical at soft skills ng mga senior high school graduates upang matiyak ang kanilang kahandaan sa mundo ng trabaho. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, mahalaga ang pagsasanay sa mga kakayahang ito para sa mga kabataang papasok sa workforce. Binigyang diin ng Trabaho Party List, dapat magbigay ang Department of Education ng mga maiikling kursong magtuturo sa SHS students ng mga kasanayang teknikal at mga soft skills gaya na lamang ng komunikasyon, kritikal na pag-iisip at pakikipagtulungan. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas sa mga kursong ito, mas magiging handa ang SHS graduates na harapin ng mga hamon ng kanilang mga hanap buhay at makapag-ambag ng mas malaki sa lipunan. Nanawagan din ng grupo sa kagawaran na makipagtulungan sa mga industriya upang magbigay ng mga pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng mga kumpanya. Suportado ng Trabaho Party List ang mga hakbang ni na Pangulong Bongbong Marcos at Education Secretary Sani Angara na palakasin ang employability ng mga SHS sa pamamagitan ng mga makabuluhang reforma pagdating sa kurikulum. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari nang gamitin ng mga mahihirap na Pilipino bilang pambayad sa pagbili ng kanilang mga gamot sa mga pribadong botika ang Guarantee Letters o GLs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Maaari nang ipambayad ang Guarantee Letters o GLs ng Department of Social Welfare and Development sa pagbili ng mga gamot ng mga mahihirap nating kababayan sa mga pribadong drugstore. Ito ay makaraang aprubahan ng DSWD ang panukala ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na tanggapin ng GLs bilang pambayad sa mga butika sa bibilihing gamot ng mga nangangailangan nating kababayan. Sa hearing ng House Committee on Appropriations sa budget ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na pumasok siya sa isang kasunduan sa iba't ibang private drugstores bilang tugon sa panawagang ito ni Herrera. Ilan sa mga lumagda sa nasabing kasunduan ay ang Rose Pharmacy, South Star at ang The Generics Pharmacy. Patuloy din anyang nakikipag-ugnayan ng kalihim sa pharmaceutical retail giant na Mercury Drug para mapabilang sa programang ito. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ikalawa naman sa listahan ng isang survey para sa mga bansang may pinakamadaling makahanap ng kaibigan, ang Pilipinas. Ang mga detalye pa tutukan sa report na ito. Kilala na ang mga Pinoy bilang masayahing tao sa kahit anong sitwasyon at lalo na sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa mga dayuhan at bisita. Kaya naman batay sa survey na isinagawa ng Global Expat Network tungkol sa mga bansang pinakamadaling makahanap ng kaibigan para sa mga dayuhan, pasok bilang ikalawa sa pinakapalakaibigan na bansa sa mga dayuhan ang Pilipinas. Ikalawa kasunod ng Mexico ang Pilipinas sa naturang listahan na siya namang sinundan ng Panama, Indonesia at Costa Rica. Sa parehong survey, lumalabas din na 2 sa bawat 5 dayuhan na naninirahan sa Pilipinas ay may Pinoy na kaibigan. Gayon din,
4 naman sa bawat 5 ang nagsasabing ramdam nila ang pagiging welcome at at home tuwing sila ay nasa ating bansa. Mahigit kalahati rin o 69% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahirap makisalamuha sa mga Pinoy. At 58% naman ng mga dayuhan ang nagsabing gusto na nilang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makulay na EDSA ang nakahanda para sa mga commuter, motorista o kahit sa mga gusto lamang bumisita. Dahil inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkakaroon ng murals ng ilan sa mga iconic na pelikula mula sa Metro Manila Film Festival para sa ika-50 taon nitong selebrasyon. Ang mga dapat nating malaman sa naturang proyekto, ihahatid yan ni Mili Borja. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Metropolitan Manila Development Authority at ang Information and Communications Technology Academy o I-Academy para sa paglikha ng murals sa mga kilalang pelikulang naitampok mula sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Ang naturang kasunduan ay bilang bahagi ng kanilang ika-50 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng MMFF. Sa ilalim ng memorandum, ipipinta ng mga estudyante mula I-Academy ang mga poster ng mga MMFF film sa nagdaang 5 dekada upang magbigay kulay at magbaliktanaw na rin sa kahabaan ng EDSA. Pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes ang Memorandum of Understanding Signing Ceremony at nagpahayag ng pasasalamat sa suportang ibinigay ng naturang kolehiyo sa kanilang proyekto. Hindi lang umano nito mapapaganda ang mga dingding sa EDSA at maibibida ang mga talento ng mga estudyante. Para kay Artes, magiging daan din ito upang ma-promote ang 50th anniversary ng MMFF sa temang sinisigla sa 50. Kabilang sa mga pinag-uusapang lokasyon sa EDSA ay magsisimula sa Bindia patungong Ayala na tinatayang may habang 653 meters. Nasa 3.68 billion pesos na pondo naman ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa free Wi-Fi program ng pamahalaan sa buong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 3.68 billion pesos na karagdagang pondo para sa free Wi-Fi program sa buong bansa. Layo ng nasabing halaga na mapanatili ang implementasyon ng Free Public Internet Access Program sa Pilipinas at upang mapalawig ang connectivity sa mga pampublikong lugar gaya ng eskwelahan, libraries, parks, transport hub at marami pang iba. Inaasahan na ang naturang pondo ay mapakikinabangan ng higit 13,400 access point sites sa iba't ibang lokasyon ng Pilipinas. Samantala, gamit ang nasabing karagdagang pondo, umaasa si Budget Secretary Amenah Pangandaman na maayos na magpapatuloy ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang fund disbursement at mapabilis ang implementasyon ng programa. Matatandaang nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA na patuloy nitong palalawakin ng programa upang makapagbigay ng reliable at libreng access sa Wi-Fi ang mga Pilipino. Binigyang pagkilala at parangalaman ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga nangunang lokal na pamahalaan sa Pilipinas sa ginanap na 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI rankings. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Rose Babiera. Ginawaran ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mga nangunang lokal na pamahalaan sa 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI rankings sa bansa. Nakuha ng Quezon City ang ika-4 nitong sunod na taon ang most competitive city sa bansa na nakapagtala ng mataas na puntos sa ilang kategorya katulad ng government efficiency at infrastructure. Napanatili naman ng Cainta Rizal ang titulo sa most competitive province na nagpakita ng mataas na performance sa economic dynamism at resiliency. Nanguna rin sa listahan ng ginawaran ang lalawigan ng Rizal, Naga City, Cavite sa Eastern Samar at Kauswagan sa Lanao del Norte. Layo ng DTI na hikayatin pa ang mga lokal na pamahalaan sa bansa na pagbutihin ang kanilang serbisyo sa publiko at mas makaakit ng dagdag na mamumuhunan. Samantala, ang CMCI ang sumusuri sa mga lungsod at munisipalidad batay sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency at innovation nito. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Higit 16 na milyong mga Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa tourism industry sa unang quarter pa lamang ng taon ayon sa Department of Tourism. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Mahigit 16 na milyong Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa tourism industry sa unang quarter ng taon ayon sa naging budget deliberation sa House Committee on Appropriations ng Department of Tourism o DOT. Ayon kay DOT Secretary Maria Esperanza Cristina Frasco, ang sektor ng turismo ay isa sa naging top contributors sa ekonomiya ng bansa kung saan nahigitan nito ang National Tourism Development Plan baseline targets noong 2023. Binigyan din ito ang pagiging economic powerhouse ng ahensya dahil sa natamong 48% growth rate na siyang pinakamataas na nakuha ng bansa. Anya, mahigit 219,000 mga individual ang na-train ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mahasa ang kanilang abilidad at mas mapataas ang kalidad ng kanilang serbisyo. Samantala, sa pakikipagtulungan naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG, nag-train naman ito ng mahigit 8,000 tourist police upang mas pahalagahan at masiguro ang kaligtasan ng mga turista sa ating bansa. Matatanda ang kinilala bilang biggest domestic tourism market sa Southeast Asia ang Pilipinas ng World Travel and Tourism Council o WTTC, kung saan nakapag-contribute ito ng halos $78 billion sa ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan ang world number 1 at Swedish pole vaulter na si Mondo Duplantis. Nakapagtala muli kasi ito ng bagong world record sa katatapos lang na Silesia Diamond League. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Panibagong world record na naman ang naitala ni world number 1 at reigning two-time Olympic champion pole vaulter Mondo Duplantis. Sa nagdaang kasing Silesia leg ng Wanda Diamond League kahapon, nag-clear ng Swedish athlete ang bagong record na 6.26 meters para ma-break ang sarili nitong record na 6.25 meters sa kanyang naging gold medal run noong 2024 Paris Olympics. Bago ito, unang na-clear ng 24-year-old na si Duplantis ang 5.62 meters, 5.92 meters at 6 meters sa unang attempt lamang. At sa pagsungkit nito ng bagong world record, 2 jump ang kinailangan nito para malagpasan ang naturang height. Samantala sa kaparehong event, nagtapos naman sa ikalamang pwesto ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiana. Nag-clear ng 20-year-old ace ang una nitong attempt sa parehong 5.62 meters at 5.82 meters. Ngunit bigo na sa pag-asang makapodium nang di makalagpas sa sumunod na height na 5.92 meters. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Karina Bautista, isa ng ganap na Philippine Navy reservist. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, iatid ng ating showbiz angel. Kabilang na rin sa listahan ng mga kilalang personalidad na maglilingkod sa bayan ang aktres na si Karina Bautista. Ang 22-year-old former housemate ng reality show na Pinoy Big Brother, isa na rin kasing ganap na Philippine Navy reservist. Sa Instagram, proud na ibinahagi ni Karina ang ilang kong larawan sa dinaluhang graduation ceremony matapos makumpleto ang Basic Citizen Military Course. Pinex din ito ang kanyang Navy journey sa IG stories mula sa kanyang first ever gun firing, trekking, at pananatili sa isang gubat. Ipinakita rin ng dalaga ang kanyang bag na may nasa 8 hanggang 10 kilong bigat, gayon din ang bitbit na 7 kilograms na baril. Agad namang bumuhos ang pagbati sa panibagong milestone na ito sa buhay karera ni Karina. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.